Good day everyone, this is how to improve network and signal quality. So ang sabi dito, enhance your network experience with easy solution for better signal quality. Quickly resolve common issues and take steps to unlock faster speeds for a smoother, more reliable connection. Open nyo lang po yung Globe One application nyo, then proceed step 1, tap help button. Click nyo lang anytime kung kailangan nyo ng tulong tungkol sa iyong GFiber line. Step 2, choose your GFiber prepaid account. Siguraduhin meron ka ng GFiber prepaid account para meron kang ma-choose. Alright? Step 3, tap GFiber prepaid concern. Step 4, choose the correct category of your concern, like basic troubleshooting. And then, try it now. Try na natin actual So, sabi kanina, choose lang po natin yung account natin. Choose account. And then, GFiber prepaid concerns. Alright? What do you need help with your GFiber prepaid? Check connection device. And now, let's start to troubleshoot online or checking online. So, sa tingin ko naman po is walang magiging problem, walang magiging negative na lalabas po dito kasi wala naman pong problema yung linya ko. So, ipinapakita ko lang po kung paano po mag-troubleshoot online. Kasi kung minsan, nakukuha po ng troubleshoot online, gaya ng ginagawa po natin. So, naandyan po yung connectivity, naandyan po yung modem status, line status. So, yan, ito yung lumabas. So, all seem to be working fine with your GFiber prepaid service. So, ang tanong niya, are you still experiencing an issue? So, kung meron pa, click mo lang po yung yes. Pero kung wala na, okay na po yung working fine, almost, halos wala na pong problema. So, no lang po. So, babalik na po yan sa dashboard. So, since meron po pong problema, so gaya ng tanong niya po is, are you still experiencing an issue? So, click nyo lang po yung yes. Ayan. So, tatanungin po tayo. Ito po yung tinatawag na AI overview. What seems to be the trouble? So, check lang po natin dito sa tatlong button na to kung ano po yung maaari nilang i-troubleshoot. I can connect to the internet. I experiencing slow internet connection. I can connect to my modem. For example, itong I can connect to the internet. Now, let's start. So, ito po yung mga basic na una po natin gagawin. I-check ang power source ng iyong modem. Number 1, siguraduhin may kuryente ang iyong area. At sa electric socket kung saan nakasaksak ang iyong modem. Number 2, i-double check ang power cable ng iyong modem. Siguraduhin nakasaksak ng mabuti ang kable sa modem at sa electric socket. Number 3, i-unplug, replug ang modem. So, if ever nagawa nyo na po yan, may katanungan pa rin po dito. Na-resolve ba or na-solve ba nito ang iyong problema, ang iyong concern? So, if hindi, ino-no mo lang po siya. At kung na-resolve naman po, pwede ka nang mag-yes. At kung bumalik na po yung inyong internet o restore na. Kung hindi pa, na-resolve ba nito ang iyong problema? At kung hindi pa, so, click nyo lang po is no. And then, ito, yung sa power indicators naman po, i-check ang light indicators ng iyong modem. I-check ang mga ilaw ng modem, dapat ito ay steady at kulay green or blue. Nakadepende po sa modem natin na na-release ni Globe. Maaring may green, maaring may blue. Number 2, depende sa modelo ng iyong modem ang mga ilaw. Ayun, nasabi ko na. Depende sa modelo ang iyong modem ang mga ilaw na nakalabel sa POS or LOS. Kung ang ilaw nito ay kulay pula, i-unplug, i-replug ang modem. So, ang sabi dito, ang tanong dito, na-solve ba nito ang iyong problema? So, kung hindi pa rin, i-click mo ulit yung no. Ayan na po, magpuproceed na po tayo sa request for repair or para sa technician visit. So, dito, so, confirm lang po natin yung ating location. Tama naman po at ito po yung inirehistro natin nung nasa application process pa lamang. So kung ito po, pipiliin lang po natin dito yung permit.
So kung hindi na po natin kailangan ng permit, dito po tayo sa I don't need to provide permit. Pero kung kakailanganin pa po natin ng permit or magpo-provide pa kailangan sa ating barangay, sa ating foundation, sa ating subdivision, so kailangan po natin dito yung I will have to provide permit. So kung hindi na po, I don't need na. Next. So ito po yung incident details natin. So when did the issue happen? Kailan po nangyari? Kailan po kayo nawala ng internet? Let's say for example, ngayong asing po nawala. Tapos ang concern natin kanina, pinili natin is I can't connect to the internet. So dito naman po sa tell us more about concern. Mas okay po na ilagay po natin. Ilagay po natin dito is loss of service. Kung LOS po kayo, loss of service. Tapos, maglagay na rin po kayo ng other contact number. Para if ever po na hindi makontak, itong contact number na na-register natin o yung associated number natin, meron po silang makokontak. At least 2 or 3. Mas marami, mas maganda. Other contact number. Other contact number. Yan, kung Marian, contact number, ito, ayan, alright, so mas maganda, maraming contact number para wala nang lusot ang technician, ano? So kailangan talaga matamihan natin yung other contact number or OTC. So proceed na po tayo sa schedule for repair. Kaya lang natin yan, mabilis lang naman po yung response kung paano po tayo mag-create ng book of repair. So, choose your preferred date of repair. So, kailan nyo po ba prepared? Kung halimbawa bukas, so available naman po bukas. Pero kung halimbawa naman kung hindi, kung halimbawa yung 6, unclickable, wala po tayo magagawa dyan. So, kailangan natin mag-proceed ng 7. Pero kung clickable naman po yung 6, ibig sabihin available po yung technician natin. Alright, so next, choose your preferred time of repair. So dito po, ang standard niya po is lalabas dito is morning and afternoon. So since wala na pong available ng morning, afternoon na po tayo. So ito na po yung kinatatakot ng lahat. Kung ang issue ng iyong internet connection ay galing sa Globe mismo, i-refund namin ang binayad mo sa repair. So dapat itong kino-consider ng ating mga subscriber. Huwag po kayong matakot na mag-request ng 500 pesos. Ito naman po isang requirement lamang po ni Globe para maiwasan yung mga spam tickets or mga fake request ticket nang sa ganon hindi po masayang yung oras ng technician para puntahan tayo. Ano po? So, maiwasan yung fake request, maiwasan yung spam tickets. Okay? So, dito po magpo-proceed na po tayo. Okay? Schedule my repair. Ayan na. So, dito po sa payment method, pwede po tayo mag-open ng GCash. Kung ano yung GCash account na nakalagin sa cellphone mo, like sa akin, pwede kong gamitin yan. Or kung may iba kayong gagamitin na GCash account, pwedeng iscan nyo na lang via GCash scanner. So, iscan nyo lang po yan and then may lalabas na po rito na job order number o kaya work order number na siyang magsisilbing repair ticket po natin. Take note po hindi po tayo pupuntahan ng technician as long as wala po tayong repair ticket. Okay? So, pwede nyo pong i-screenshot yan, mga ma'am, mga sir. Then, i-screenshot nyo po yung work order number and then, send nyo po sa inyong agent, kagaya ko, para may follow up po natin sa ating mga admins. Maraming salamat po. Thank you and God bless po.